kung kailan nakaka-move on na kayo, kung kailan nagkakaroon na ng mga magagandang pagbabago and changes sa buhay nyo, at saka magpaparamdam itong person mo. Okay? So, ganoon naman talaga yun, guys. 'Di ba? Marami akong nababasa diyan. And that's because kapag kasi nakaka-move on na kayo, okay? Naasikaso niyo na 'yung sarili niyo, you're focusing on yourself. 'Di ba? Ganun 'yun kapag nakaka-move on na. Lumalakas kasi 'yung love energy niyo. 'Yun kasi 'yung explanation doon, guys. Hello guys, hello Aquarius. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran para ngayong September para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang, guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng positive, pwedeng negative. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, guys. Roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to, guys. Ito yung galing kay Miss May Love Tarot. Nandito rin siya sa YouTube, guys. So, i-search nyo na lang and mag-subscribe na rin kayo sa kanya. Ayaw kitang masaktang muli, walang papantay sa iyo. Ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong person, mga kapigsi. Huwag mo na akong hintayin. Okay? So, ito, guys, pwedeng naghiwalay na kayo nitong person mo, or pwedeng nag-ghosted ka na, or hindi na kayo nag-uusap, hindi na kayo nag-communicate. Pwedeng yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko pwedeng walang formal na closure, mga kapigsi. Parang bigla na lang siyang ghosted, no? Yung mga ghosted, yung bigla na lang nawala, di ba? And hindi na nagparamdam. So, for some of you, pwedeng ganun yung nangyayari or nangyari dun sa relationship nyo or mangyayari. And para sa kanya, closure na yon. And you also have to understand that, guys, kasi marami ako nababasa na sa mga comment na hindi naman daw sila nakapag-break, walang closure, bigla nilang ginost. Yung ghosting, mga kapiksi, it's already a closure. Okay? The fact na hindi na sila nagparamdam sa inyo, ibig sabihin, ayaw na nila. Okay? It's a closure from their end. And they do not have the balls, no, to face you. Wala silang lakas ng loob na harapin ka. Probably hindi nila ma-explain or whatever. Guilty, shame, any reasons, no? But yeah, you have to understand that it's already a closure. So kaya sa mga nag-ghost, no, kung gusto niyo mag-antay, okay lang din naman. Wala masama doon. Pero yung sasabihin nyo na walang closure, it's already a closure from their end. So, ito, dito sa message na to, ayaw ka na niyang masaktan. So, ulit, no? Ayaw ka na niyang masaktan ulit. So, it only pains them and it only pains you kapag inaantay nyo pa sila. So, para sa kanila, wala na kayong aantayin kasi hindi naman sila, parang wala silang balak na bumalik, mga kapiksi. Pero para sa kanila, walang papantay sa'yo. Okay? Pero pwede din kinain sila, guys, ng inferiority, no? Kasi sometimes kapag masyado kayong mataas sa kanila, parang hindi nila kayang pantayan. So, isa din yun sa mga reasons kung bakit lumalayo sila, mga kapiksi. Pero para sa kanila, walang papantay sa inyo, guys. Okay? Comment down below, mga kapiksi, feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Ito naman, tingnan naman natin yung mga energy sa sitwasyon nyo. So, cut down. This is separation, mga kapiksi. Okay? Sabi ko nga sa inyo, guys, no? Sabi nga niya, wag mo na akong antayin. So, clear separation energy. Pwedeng hiwalay na kayo, pwedeng na-ghosted na kayo, or papunta na kayo doon sa hiwalayan, mga kapiksi. And pero yung iba, ito, parang nandun pa, umaasa pa, kasi mahal pa. Hindi naman kasi, guys, agad-agad nawawala yung pagmamahal. Sometimes, even if it takes years, guys, no, kahit na sabihin natin na
wala kayong communication, wala kayong connection, okay, fine, hindi na kayo nagkikita, hindi na kayo nag-uusap. Sometimes, guys, even after years and years and years, malalaman mo na hindi ka pa rin naka-move on and yung person pa rin na yun, no? So, for some of you, pwedeng ganon. Hindi pa rin kayo nakaka-move on. Pwedeng hindi pa rin nagbabago yung nararamdaman nyo sa kanila, guys. Okay lang yan. Pero na kayo, natuto na kayo, no? Kumbaga parang natuto na kayo. Yung iba sa inyo, guys, natuto na kayo dito sa relationship na to, and parang nagkaroon na rin kayo ng acceptance, and nagre-ready na rin kayo para dun sa new relationship. Kumbaga parang tanggap nyo na, okay, wala na talagang pag-asa. Tanggap ko na, hindi na talaga kayo magkakabalikan. So, aantayin ko na lang yung the one para sa akin. Okay? So, yung iba sa inyo, guys, nasa ganong stage na kayo. Alright? So, comment down below. Aquarius, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin yung love energy nyo ngayong September. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong promo ngayong August. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, sa pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life ngayong August 31. Worth 1,500 yung freebie na yan, guys. Kaya i-avail nyo na. Sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, guys. So, para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 30% discount until August 31. So, i-avail nyo na, mga kapiksi. Sobrang ganda. Aquarius, guys, kayo represent ng Queen of Swords sa ating spread. This is both negative and positive. Yung negative sa inyo, guys, nakikita natin na trap pa kayo dun sa inyong love life situation with this partner or specific person. Hindi pa nakaka-move on yung para sa inyo, mga kapiksi. Pero, yun nga yung sabi natin na parang ito, hindi pa kayo completely na nakaka-move on. Ibig sabihin, guys, parang feeling ko meron pang mga times na naiisip niyo pa yung person nyo, no? Sabi ko nga sa inyo, guys, hindi naman yan agad-agad or basta-basta nawawala, mga kapiksi. Dadating at dadating talaga yung time na maaalala nyo pa rin sila, aasa pa rin kayo sa kanila, mga kapiksi. And okay lang yun, guys. There's nothing wrong with that, especially if marami kayong pinagsamahan ng iyong partner o specific person. Pero ito kasi yung nakakatawa dito sa situation nyo, mga kapiksi. Kung kailan nakaka-move on na kayo, kung kailan nagkakaroon na ng mga magagandang pagbabago and changes sa buhay nyo, at saka magpaparamdam itong person mo. Okay? So, ganoon naman talaga yun, guys. Diba? Marami ako nababasa dyan. And that's because kapag kasi nakaka-move on na kayo, okay, naasikaso nyo na yung sarili nyo, you're focusing on yourself, diba? Ganun yun kapag nakaka-move on na. Lumalakas kasi yung love energy nyo. Yun kasi yung explanation doon, guys. Lumalakas yung energy nyo, love energy nyo, and kapag lumalakas yung love energy nyo, you are energetically attractive sa ibang tao. Okay? That's why even yung mga exes nyo, yung mga ibang tao sa paligid nyo, not only your ex, pero even yung mga bagong kakilala, mga bagong specific person, nagiging blooming na ulit kayo. So, yung ibang mga tao, they tend to be attracted to you. No? Energetically kasi yan, guys. Kaya nga sabi ko sa inyo, always take care of yourself and focus on yourself, kasi kusa yan kapag malakas yung love energy nyo, ma-attract nyo yung mga tao sa paligid nyo. So, and that
includes yung mga ex nyo, mga kapiksi. So, itong ex mo guys, sabi ko nga sa inyo, kung kailan na naka-move on ka na, kung kailan naghahanap ka ng mga changes and pagbabago, tsaka ito magpaparamdam sa inyo. So, asahan mo na one of these days, syempre guys, kapag naka-move on na kayo, kung kayo ay hindi pa naka-move on, nagmumukmuk pa kayo, negative energy pa kayo guys, hindi nyo to ma-attract, no? Hindi nyo to ma-attract kasi very low yung vibration nyo, mga kapiksi, very low yung self-esteem nyo, very low yung energy nyo. So, there's no way na ma-attract nyo sila pabalik, okay? So, this is not for you. Pero if ikaw is somebody na naka-move on na from your ex, masaya ka na ulit, okay na ulit yung sarili mo, okay na yung love energy mo, then this is for you because they will come back, mga kapiksi. Magpaparamdam ito sa inyo guys, and not necessarily makikipagbalikan, pero magpaparamdam. And this time around, parang magbabago yung takbo ng ihip ng hangin. Ikaw naman yung magmamaganda ikaw naman yung magpupugi, magpapapugi, ganyan. I mean, ikaw naman yung kumbaga, ikaw yung nasa pedestal. Kung dati ikaw yung habol ng habol, iyak ng iyak sa kanya, ngayon baliktad, mga kapiksi, siya naman yung maghahabol sa inyo. Sa baliktad, magiging baliktad yung ikot ng mundo nyo, mga kapiksi. So this might be, ayan, this is very harmonious. Very harmonious pagdating sa relationship. Again guys, sabi ko nga, kung naka-move on na kayo, okay? Alam nyo naman yun guys, kung naka-move on na kayo, diba? Masaya ka na, hindi mo na siya iniisip, or hindi mo na siya masyadong iniisip. Pwedeng iniisip mo siya, pero hindi ka na nasasaktan, ganyan. Pero, parang 100% ng energy mo nakafocus sa'yo. And, very harmonious itong love life mo. Very makulay. Kasi babalik nga ito. Iniisip ka na nga nito eh. As we speak, mga kapiksi, habang pinapanood mo to, iniisip ka niya. Iniisip niya kung paano siya. Pwedeng ini-stalk ka na nitong person mo. Sa social media, o kaya nakikibalita. Kung binlock mo na siya, ganyan, baka nakikibalita ito sa ibang mga kakilala nyo, sa ibang mga friendly friends nyo. Nakikikumusta, mga kapiksi. Pero, with this tower energy, guys, parang feeling ko, ayaw nyo na. Okay? Kumbaga, naka-move on na kayo, and ayaw nyo nang masira ulit yung buhay nyo. Sino man naman yung may gusto, di ba? Na masira ulit yung buhay. But then again, depende pa rin yan sa inyo. Syempre, iba-iba naman tayo. Yung iba gusto pa, yung iba ayaw na. Relasyon nyo yan, no? As long as masaya kayo. Basta, hindi kayo nang lalamang ng iba. You know what I mean, mga kapiksi. Okay? Kasi pag nanlamang kayo, nang agaw kayo, ay nako, sigurado magdudusa kayo pagdating ng araw, kasi iba talaga yung balik ng karma ng mga nang-aagaw ng jowa, ng may jowa, mga kapiksi. Okay? So, yeah. Comment down below, guys, Aquarius. Pwede kayo makinig guys sa mga relationship subliminals natin kung gusto nyo talagang bumalik sila. Mag-focus muna kayo sa Ho'oponopono and self-love subliminal natin. Okay? Hanggang sa maging ma-okay kayo. Panghalina, yan. And then, kapag okay na kayo, pwede nyo pakinggan yung mga love subliminals natin. Pampabalisa, pampabalik, whatever. Basta gamitin lang sa mabuting intensyon, mga kapiksi. May masamang balik yan sa mga third parties. Kaya kung third parties kayo, huwag na kayo makinig lang sa subliminals ko kasi hindi yan para sa inyo. Right? Okay. So, comment down below if naka-resonate kayo. Ito yung ating mga relationship subliminal, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.